Ngayong araw mga tol, silipin naman natin itong Suzuki Bergman Street 125EX. Isa to ngayon sa pinakamatipid kumonsumo ng gasolina at pinaka-affordable na maxi scooter na mabibili natin ngayon sa market. Kaya kung isa ka sa nagbabalak ng maglabas ng Bergman Street 125EX, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So sa video na to, alamin natin yung specs and features. So kung ano ba yung kayang i-offer ng maxi scooter na to. So ngayon mga tol ay month of May, ang SRP ngayon ng Bergman Street 125EX ay 92,400 pesos. So bali dito nga pala to sa Roy Suzuki, Cabanatuan City sa katabi lang ng NE Pacific Mall. And available na nga rin pala dito yung bagong color variant ng Suzuki Bergman Street 125, itong metallic matte platinum silver. Pagdating mga tol sa looks nitong Bergman Street 125EX, so executive version talagang bagay na bagay sa kanya yung pangalan niya executive dahil napaka-elegante at talagang napaka-premium ng disenyo nito. Kahit 125cc lang yung makina nito, talagang maxi scooter yung datingan niya, no? At ang nagustuhan ko dito, meron siyang napakalawak na floorboard. At ang maganda rito mga tol, bukod sa malawak yung floorboard natin dito, syempre komportable yung mga hita natin o yung paa natin, Pwede pa natin i-extend yung mga hita natin dun sa unahan, syempre para mas komportable yung ride natin. So mula dito sa front end natin, syempre maxi scooter siya. So meron tayo ditong clear na wind visor. And pagdating naman dito, talagang nagbigay din ng premium looking yung parang pinaka-garnish niya dito na chrome finish, So nagmukha siyang parang pinakilay niya dyan. And meron tayong logo dito ng Suzuki. And talagang napaka-stylish din ng pinaka-headlamp niya, So LED na yung ginamit dyan. Tapos ito yung pinaka-daytime running lights niya, Then dito naman nakapwesto yung signal lights niya na bulb type pa rin yung ginamit. Pagdating naman dito sa front fender natin, talagang malapad siya, tapos meron siyang reflector dito for added visibility na rin sa gabi, And pagdating naman sa brakes, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. And sa suspension naman, naka-telescopic fork tayo. And tingnan nyo naman yung mag wheels niya, meron pa siyang kulay talagang napaka-premium. So bali yung kulay niya ay metallic bronze. And sa gulong naman, may sukat itong 90/90 rim 12. And ang maganda rito, tubeless na yung ginamit na gulong dito. So pagdating naman sa side profile niya, dito sa unahan, makikita talaga natin yung mga edges niya na talagang napaka-premium ng datingan. At pagdating dito sa bandang likod, meron siyang decals dito na Bergman Street EX. So bali yung Bergman niya ay naka 3D emblem na, kaya talaga napaka-premium ng datingan. Pagdating naman dito sa pinaka-taillight natin, meron pa siyang pinaka-garnish niya dito ng chrome finish din, parang dun sa front end niya. Tapos sa mismong ilaw, LED yung ginamit sa taillight, pwera lang dun sa mga turn signals na bulb type pa rin yung ginamit. So dito sa kabilang side, meron din siyang 3D emblem dito ng Bergman, tapos yung decals na Street EX. And meron din tayong decals dito na SEP o yung Suzuki Eco Performance Alpha. So ito yung bagong technology ni Bergman Street 125BX. So yun, mababanggit natin yan mamaya pag tinignan natin yung makina niya. Dito naman sa muffler o sa pinakatambutso niya, talagang napaka-premium din ng design. Tapos yung pinaka-tip niya dito ay silver yung kulay, And very stylish din talaga ng datingan niya. And pagdating naman sa gulong, so 12 inches na rin to, So yung old model kasi 10 inches lang yon. So in-upgrade na ni Suzuki. So ginawa na siyang 12 inches. Kaya pantay na yung sukat niyan pati dun sa front tire natin o yung front wheel. At yung sukat ng gulong niya dito ay 100/80 rim 12 at naka-tubeless na rin to. Sa suspension naman, naka single shock absorber lang tayo dito, tapos sa brakes niya naka drum brake. Pagdating naman dito sa makina niya, gumagamit ito ng 125cc 4-stroke single cylinder, single overhead cam air cooled fuel injected engine na kaya mag-produce ng 6.3 kW at 6,500 rpm at max torque na 10 Nm at 5,000 rpm. And pagdating niya sa fuel mileage, ito kaya nitong umabot ng 56.8 km per liter. So sobrang tipid niyan mga tol para sa isang maxi scooter. Although naka 125cc lang naman yung makina niya, kaya pwede talagang ma-achieve yung ganong katipid na gas consumption. Pero syempre depende pa rin yan mga tol sa rider natin, sa throttle habit natin and sa road condition. So marami rin talagang pwedeng i-consider pagdating sa gas consumption. At equipped na rin to ng Suzuki Eco Performance Alpha, So ito yung technology na nagma-maximize ng engine performance ni Bergman Street 125BX. At the same time, napapanatili niya yung fuel efficiency. At equipped na nga rin to ng auto stop start. So ito yung parang sa Honda idling stop system. So ito yung technology na kapag huminto tayo usually sa traffic light,
automatic na mamatay yung makina niya, no? Then after lang segundo, pihitin lang natin yung silinyador, andar na ulit yung makina niya. Bali ang naging advantage no na hindi siya mag-aaksaya ng gas habang nakahinto, no? Tapos nakatulong din yon para mas tumipid pa sa gas consumption itong Bergman Street 125EX. Naka-silent starter system na nga rin to mga tol, ano? Yung kapag in-start natin yung makina, wala tayong maririnig na friction ng starter. Pagdating naman dito mga tol sa meter panel natin, no? Dito sa cockpit niya talaga napaka-premium din ng datingan, ano? So maganda rito, naka fully digital meter panel na rin tayo sa meter panel. So very compact din ng design. Dito natin makikita yung mga info like speedometer, odometer, trip meter, digital clock, fuel gauge, average fuel consumption, etc. And sa mga switch naman sa handlebar, dito sa kanan meron tayong electric push start at yung switch niya para dun sa auto stop start. Dito naman sa kaliwa, dito yung high and low beam, yung turn signals niya at yung busina. So ito yung itsura ng cockpit niya, talagang napaka-premium ng design. Dito naman sa susian niya mga tol, yung naka-mechanical key shutter tayo dito, no? So dito na rin natin bubuksan yung upuan at meron siyang key shutter para kahit papaano safe yung motor natin. And sa tabi niya meron tayong glove box o utility box, ano, na pwede natin paglagyan ng mga small things natin like mga barya, basahan, bottled water, etc. Then dito sa kabilang box natin merong cover and meron na rin tayong USB port dito na magagamit natin pang charge ng mga mobile devices natin tulad ng smartphone. And talagang safe yung cellphone natin dito dahil meron siyang cover, ano. At syempre meron din tayong utility hooks dito. So hindi lang dito sa unahan, ano, pati dito sa ilalim ng upuan natin meron siyang retractable hook dito. So talagang napaka-useful yan lalo na pag namili tayo. Isasabit lang natin dyan at talagang safe na safe yung pinamili natin. At ang maganda nga dito sa Maxi scooter na to, yan meron siyang floorboard na pwede rin natin paglagyan ng mga extra baggage natin, ano. So talagang napaka-useful yan lalo na kung ang trabaho mo delivery services, ano. So pwede nating ilagay dyan yung ibang gamit o kaya pag namili ka, marami kang pinamili, pwede rin nating ilagay dyan. Bukod sa comfortable siyang sakyan kapag nag-ride ay talagang napaka-convenient kapag may mga gamit tayong dala dahil pwede nating ilagay dyan sa floorboard. Pagdating naman dito sa upuan niya, very premium din ang design. May mga stitches pa siya. Tapos two-tone yung kulay niya, no? And yung texture parang may pagka-leather yung datingan. At ang isa sa nagustuhan ko dito, talagang malapad yung upuan niya compare natin sa ibang 125cc na scooter. And talagang maganda rin yung cushion na ginamit dito. And sa ilalim naman ng upuan nito, meron siyang malaking underseat compartment. So marami-rami din tayong may ilalagay na mga maliliit na gamit natin dito, no? Tulad ng bag, ng jacket, kapote, yung papeles ng motor, o kaya naman yung mga basic tools. And sa tabi naman ito yung fuel tank niya na may sukat na 5.5 liters fuel tank capacity. And pagdating naman sa seat height nito, hindi naman siya ganong kataas, no? May sukat itong 780mm, tapos yung ground clearance naman niya ay 160mm. Then yung timbang naman nito ay may bigat na 112 kilograms. So hindi siya ganong kabigatan, hindi rin naman ganong kataas, kaya pwede ito sa mga beginner rider dyan. So sa mga nagbabalak maglabas dyan ng Suzuki Bergman Street 125EX, sana ay nakatulong sa inyo tong video na to. Kung umabot kayo sa part ng video na to and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And sa mga bago pa lang sa channel na to, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.